ng libreng mga babasahin. Kapag po baptist, hindi po kami nagpapabayad. Hindi po kami naniningil, kagaya po ng mga ilan na may dalahong sobre, may dalang supot para kayo ay sigilin kapag sila'y mangaral. Ngunit kami po mga baptist, kapag kami po ay nangaral, ay hindi po ang inyong bulsa ay hindi po namin kukunin ang inyong pera. Walang lalabas na pera sa inyong bulsa kapag po nangaral ang tinatawag na baptist, kaibigan. Amin lang po ipapangaral sa inyo ang salita o ng Diyos. Ano po ba ang salita ng Diyos? Kaibigan, ang Bible. Ang Bible po, kaibigan, dito po nalaman natin ang Diyos. Dahil po sa Bible na ito ay nakilala natin na merong tinatawag na Diyos. Merong pong lumikha sa atin. Dito po natin nakita sa Biblia. At itong Bible na ito ay mga propesiya na mangyayari pa po sa inaharap. At itong Bible na ito, kaibigan, ito rin po ay warning po sa mga tao. Warning, babala ho sa ating mga tao. Ano po ang nagalaman o kung ano po ang mangyayari po sa atin sa inaharap. Kaibigan, ang sabi ho ng Bible, doon po sa Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ang sabi ho ng talata sa Tagalog, itatakda sa tao ang minsan mamamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Nakikita ho natin yan sa realidad ng buhay. Saan? Ang sabi ng Bible, nakatakda sa atin, naka-appoint tayo sa tinatawag na kamatayan, at itong kamatayan na ito ay unpredictable. Hindi ho natin yan inaasahan, darating sa atin kahit anumang oras, kaibigan. Ngunit anong sinasabi ho ng kasunod na talata? Ang sabi ng Bible, kaibigan, but after this, the judgment. Pagkatapos nito ay paghuhukom. Ibig sabihin, kaibigan, pagkatapos ng kamatayan ay merong tinatawag na paghuhukom. Itong paghuhukom na ito ay yung tinatawag po doon sa Romans chapter 14 verse 12. Nasabi ko ng talata doon, every one of us shall give account of himself to God. Nasabi ng Bible sa Tagalog, ang bawat isa sa atin ay nakatakdang humarap sa Diyos, at ito at tayo po ay magbibigay sulit po sa Diyos. At ang pagsusulit na ito, kaibigan, ay yung tatawagin pong judgment o kahatulan sa tao pag umarap po siya sa Diyos. Ang sabi ng Bible, kaibigan, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal. Ang Diyos po ay walang bahid na dugis, walang kasalanan. Ibig sabihin po, siya po ay holy. Banal po, makatuwiran, makatarungan po. Yan po ang kalikasan ng ating Diyos. Subalit, ano po ang kalikasan ng tao? Ang kalikasan po ng tao, sabi ng Bible sa Romans chapter 3, verse 10, it is written, there is not righteous, no, not one. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, ang agwat po natin sa Diyos at sa tao ay separated, hiwalay. Napakalayo ho ng agwat natin. Sapagkat ang Diyos ay banal, tayo po ay makasalanan. Ang kalikasan ng Diyos ay holy, banal, at siya po ay matuwid. Ang kalikasan naman natin na bilang tao, sabi ng Bible, ang kalikasan natin ay makasalanan. Kaya ang sabi ho ng Bible, doon po sa Isaiah chapter 59 verse 2, your iniquities have separated between you and your God. Your sin have hid his face from you, that he will not hear. Ang sabi ko sa Tagalog, ang mga kasamaan ng tao, kasalanan, ang siyang nagpahiwalay sa Diyos. Kaya ho, ang mukha ho ng Diyos ay kanyang itinubli, at ang kanyang tenga ay kanya pong isinara. Ano pong dahilan kung bakit po nahiwalay po tayo sa Diyos? Ito pong sinasabi ng Bible, kaibigan, dahil po sa kasalanan. Nahiwalay po tayo sa Diyos dahil sa kasalanan.
kaibigan. Kaya ho, dahil po sa kasalanan na ito, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Walang makakaabot sa kalwalatian ng Diyos sapagkat siya'y nagkasala. Ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Wala pong makakaabot sa kalwalatian ng Diyos sapagkat merong pong kasalanan na pumipigil sa atin mula sa Diyos. Merong kasalanan na nakapagitna sa atin mula sa Diyos. Merong isang pader, merong isang bagay na nakagitna sa atin mula sa Diyos. Ito pong nakagitna na ito ay tinatawag na kasalanan, kaibigan. Dahil po kalikasan ng taong kasalanan, ang sabi ng Bible, hindi po tayo ay makakarating doon sa kalagayan ng Diyos, kaibigan. Subalit, kaibigan, may mabuting balita, Biblia. Ang Biblia po, ang sinasabi ng Bible saan ang kasalanan ay nakagitna ho sa tao at sa Diyos, ay ang sabi ho ng Bible, there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Si Kristo po ang siyang tagapamagitan mula sa Ama. Si Kristo po ang pumagitan sa ating mga tao at sa Ama. Kaya si Kristo po ang gumitna. Ibig sabihin, kaibigan, si Kristo po ang tumanid po sa kalikasan natin bilang makasalanan, kaibigan. Kaya ang sabi ho ng 2 Corinthians 5:21, He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him. Sabi ho niya doon, siya po ay ginawang kasalanan. Siya po ay naging kasalanan mula sa atin upang ang katwiran ng Diyos ay mapasa atin. Bagamat hindi po niya kilala ang kasalanan, bagamat hindi po niya kilala ang kasalanan, bagamat wala po siyang kasalanan, kaibigan, ang sabi ng Bible, He has made Him to be sin for us, who knew no sin. Siya po ay naging kasalanan mula sa ating, kaibigan. Siya po ang pumagitna mula sa Diyos at ng tao. Siya po ang mediator. Siya po ang tagapamagitan, kaibigan. Wala nang iba. Kaya ang sabi ng Bible sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ang sabi ho ng Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nandirito po sa mundo. Yan po ang katagang sinabi niya. Siya po ang daan. Siya ang katotohanan. At ang buhay, walang sino mang pupunta sa kanyang Ama, maliban lamang na dumaan ka sa kanya, kaibigan. Hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi ka dadaan po sa Panginoong Jesucristo. Siya po ang pinaka-ID sa langit, kaibigan. Siya po ang pinaka-ID sapagkat sa school, hindi ka papapasukin kung wala kang ID. Sa trabaho mo, hindi ka rin pwedeng makapasok kung wala kang ID, kaibigan. Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, kaibigan, hindi ka makakadaan sa Ama. Dapat kang dumaan kay Kristo, kaibigan. Sapagkat si Kristo po ang daan. Si Kristo po ang tagapamagitan, kaibigan. Hindi po ang relihiyon, kaibigan. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, for by grace are you saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should be boast. Sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maligtas, hindi sa iyong gawa, hindi sa ayon sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos upang ang sino man ay hindi magmalaki. Ang sabi ng talata, kaibigan. Kaya po sinasabi ng talata upang sino man ay hindi magmalaki. Pagharap po natin sa Diyos, kaibigan, pwede natin ipagmalaki ang simbahan. Pagharap natin sa Diyos, pwede natin ipagmalaki ang mga gawa. Pwede natin ipagmalaki ang mga leader natin sa simbahan, pagharap natin sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ng talatang yon, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay naligtas. Hindi ayon sa inyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos, hindi ayon sa inyong gawa, upang sino man ay hindi magmalaki. Sabi ho ng Bible, kaibigan, ang sabi ho ng talata doon sa John chapter 3 verse 36, He that believeth on the Son have everlasting life.
And he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sabi ko ng talata sa Tagalog, kaibigan, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo sa kanyang anak, ay ikaw ay magkakaroon ng buhay. Ngunit kung hindi ka sasampalataya sa kanyang anak, hindi ka makakakita ng buhay. Pagkus ang nakikita mo, ang sabi ko ng talata, ay kagalitan ng Diyos. Ang kagalitan ng Diyos, kaibigan, ay makikita sa Revelation chapter 20, 14 and 15. Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan, ang impyerno ay iahagi sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Napakahirap po ang sitwasyon kung gano'n. Sabi ko nga po, kaibigan, hindi mo na naisin na ikaw ay mapasok sa baga. Hindi mo na naisin na ikaw ay mapasok sa itong tubig na mainit, kaibigan. Paano pa po kaya kung maranasan natin ang itapon sa tinatawag na second death, dagat-dagatang apoy, kaibigan? Walang ibang paraan, kaibigan. Hindi ang Kristo, ang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ang magliligtas ng ating kaluluwa mula sa impyerno. Ang impyerno ay ang laman ho niya ay apoy, saan mababasa ho sa talata sa Mark chapter 9 verse 44, where the word dieth not and the fire was not quenched, saan doon ang buod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi mapupugnaw. Sabi ng Bible, hindi namamatay ang apoy doon. Kaya hindi mo na naisip na mapunta doon, kaibigan. Sapagkat ayaw po natin. Kaya ho, ang paraan, kaibigan, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts chapter 16, verse 31. Sabi ng Bible, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Ang sabi ng Bible sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ihahayag natin sa ating mga labi na si Kristo ay Panginoon, at tayo sasampalataya ng buong puso na siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas, kaibigan. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession made unto salvation. Sabi ho ng verse 10, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya sa puso ng isang tao ay ibibilang ka na matuwid sa Diyos, at sa pamagpapahayag ng kanyang bibig, ito ay lilikha ng pagkaligtas, ng pagliligtas ng Diyos, kaibigan. Napakasimple lamang po, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. Anong pangako ng Diyos, kaibigan? Kapag ikaw ay pumili na sumampalataya sa Kanya, sabi ho, ang pangako ng Diyos sa John chapter 1 verse 12, that as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sabi ho sa Tagalog, kaibigan, kagaya ng marami na sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, kaibigan. Kung ikaw ay sasampalataya, ang sabi ng Bible, ikaw ay bibigyan karapatang maging anak ng Diyos, kaibigan. Subalit kung hindi mo pipiliin sumampalataya kay Kristo, ang gagalitan ng Diyos ang mapapasa iyo, kaibigan. So, piliin po natin habang may buhay po tayo, habang may hilinga tayo, piliin natin sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos na si Jesucristo, kaibigan. Maraming salamat po, yung tamang God bless po sa inyong lahat.